Pagkadaong ng barkong sinasakyan ni Abby sa Calapan Port, ay napangiti siya. Konting kembot na lang, ay makakauwi na siya sa bahay nila. Ang tagal niyang inantay ng araw na iyon. Makapagpapahinga siya mula sa ingay ng syudad. Makalalanghap ng sariwang hangin. Makakabawas ng stress na tangan-tangan niya hanggang ng mga sandaling iyon. Sem break lang niya kaya naisipan niya na umuwi sa probinsya nila. Pero hindi totally na break niya sa school dahil may mga dala-dala pa siyang ilang ACADS at kailangan niya din tapusin ang research papers niya. Madali naman na yun sa isip niya. May signal naman ng internet sa bahay nila kaya makatutulong na din iyon ng malaki sa kanya. Nang tuluyang makababa ng barko ay pumunta na siya sa terminal ng mga van na nakaparada sa hindi kalayuan. Sinabi niya ang destinasyon niya. Saktong isang pasahero na lang ang inaantay ng isang van para makaalis na. 2 oras din ang naging biyahe niya bago nakarating sa bayan ng Santa Catalina. Mula sa highway ay sinundo siya ng ama gamit ang habal-habal nito. May galak sa mata na yumakap si Abby sa ama pagkakita dito. Namiss niya kasi ito. May 1 oras pa ang nilakbay nila at tuluyan na nilang nasapit ang kanilang tahanan. Medyo malayo kasi sila sa poblasyon. Dito napili ng kanyang mga magulang na manirahan dahil na rin sa nandito ang sakahan na siyang ikinabubuhay nila, maging ang poultry at piggery nila. Nang magpangita silang mag-anak, ay tuwang-tuwa ang bawat isa. Walang puknat ang kwentuhan ng mga ito at kumustahan. Ibinida naman ni Abby na pag maipasa na niya ang thesis niya, ay OJT na ang kasunod at pupwede na siyang mag-apply for graduation. Napangiti ng malapad ang mga magulang niya sa narinig. Isa pa sa napag-usapan nila ay ang malalang sitwasyon ng gobyerno ng katabi nilang barangay. Talamak na anla ang pagiging kurakot ng namumunong alkalde roon. Kaya ani pa na magulang ni Abby ay labis na nakahahabag ang mga taong nasasakupan nito. Sa nalaman ay napaisip si Abby o pwede niyang magamit na isang topic ang sitwasyong ito sa research paper niya. Agad niyang sinabi sa magulang ang naisip. Sumang-ayon naman ang mga ito. Nag-offer pa ang ama niya na magsabi lang kung kailan at ihahatid siya nito sa opisina ng mayor sa munisipyo. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, ay nagyaya na ang ina ni Abby sa komedor para kumain. Lumapit si Abby sa ina at yumakap. Ani mo'y naglalambing. Pagkadakay nagwika ito ng, Nay, meron tayo ng paborito ko. Mabiling tumawa ang ina nito at sumagot ng, Abi, syempre meron. Minsan ka na nga lang makauwi dito ay hindi ko pa ba naman maihahain sa iyo iyon. Tila kinilig naman si Abby sa narinig, kaya nagmamadali na silang tumungo sa kusina para makakain. Lubhang napakasaya ng mag-anak ng mga sandaling iyon. Nang gabi na ay abala si Abby sa ginagawang research papers nang makarinig ito ng pamilyar na huni. Alam niya kung saan at kung kanino ito nagmumula. Aswang iyon. Hindi naman siya natakot. Pagkos ay inignora na lamang niya ito. Isinuot niya ang headphones at muling itinoon ang atensyon sa ginagawa. Kinabukasan ay binanggit iyon ni Abby sa mga magulang niya. Nagkatinginan ang mga ito. Hindi rin kababakasan ng takot ang mga ito. Sa halip ay nagkibit-balikat lamang sila. Maliban doon ay wala na silang ibang naging komento pa. Nang araw din na iyon ay
Pumunta na nga sa kabilang munisipalidad sina Abby at ang ama niya. Kahit walang appointment, ay nagbaka sakali pa rin siya na makapanayam ang alkalde doon. Nagpaiwan na ang ama ni Abby sa parking. Doon na lang daw ulit sila magkita pagkatapos ng sadya nito sa munisipyo. Ngunit hindi pa man niya nasasapit ang entrada ng naturang gusali, ay tanaw na niya ang kumpol ng mga tao na nag-aabang doon, o mas tamang sabihin na mga nagrarally ang mga ito. Pilit itinatabo ito ng mga pulis at sundalo sapagkat ng mga sandaling iyon ay palabas na ang kanilang mayor. Natanawan ni Abby na napapalibutan ito ng hindi bababa sa 100 bodyguards. Armado din ang mga ito. Nang masilayan niya ang kabuuan ng naturang lalaki, ay hindi na maganda ang timpla niya dito. Hindi naman sa pagiging judgmental, pero iba talaga ang kutob niya sa taong ito. Nang tuluyan na itong makalabas ay agad nitong pinagsisigawan ang mga rallyista na naroroon. Ngunit saglit lang na tumahimik ang mga taong ito at maya-maya pa ay mga nagugumiyaw na naman sila ng mga hinaing nila. Dito ay napag-alaman ni Abby na mga magsasaka pala ito na humihingi ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan sapagkat ng nakaraang buwan ay lubhang napeste ang kanilang mga pananim na palay at root crops. Nakakaloko ang naging tugon ng alkadeng ito sa mga magsasaka. Kung mapapakinggan mo ito ay hindi mo maiisip na punong bayan ito. Napakawalang hiya ang naging sagot nito sa mga nasasakupan niyang magsasaka. Ang tugon nito, Hindi kasalanan ng lokal na pamahalaan ang kinahinatnan ng mga pananim ninyo. Kasalanan ninyo yan. Dahil malamang putyo-putyo na fertilizers lang ang gamit nyo. Huwag nyong gawing rason iyan dahil sa gusto nyo lamang makakuha ng pera sa gobyerno. May mas importante pang proyekto na paglalaanan ng budget na iyon. pagkasabi ng mga katagang iyon ay pinalikuran na nito ang mga rallyista. May isang hindi nakapagpigil at sinugod ang mayor. Ngunit bago pa ito makalapit sa lalaki, ay binaril na ito ng isa sa mga bodyguard nito. Wala nang naglakas na loob pa na sumugod ng mga magsasaka dahil sa takot. Bagpos ay nagpumahog na lang sila na dalhin sa ospital ang kahabag-habag na Ginoo. Hindi pa doon natapos ang kasalbahihan ng naturang alkalde. Tumawag pa ito sa head doctor ng public hospital ng lugar. Sinabing huwag gagamutin ang isinugod na lalaki sa ospital na yon dahil anito ay rebelde ito. Ganun na nga ang nangyari. Kaya napagpasya ng leader ng grupo ng mga magsasaka na dalhin na lang ito sa kabilang bayan na ospital. Ultimo ambulansya ay ipinagdamot ng hospital na iyon. Sa kasamaang palad ay hindi na umabot ng buhay pa sa ospital ang sugatang lalaki dahil sa naubusan na ito ng dugo. Labis-labis ang naging hinagpis ng mga kasama nito, higit ng kanyang pamilya. Lubhang napakahirap maging mahirap sa bayan na iyon. Lahat ng iyon ay nakarating sa kaalaman ni Abby kahit umalis na siya sa lugar matapos maganap ang insidente ng pamamaril. May mga kakilala din kasi ang magulang niya sa mga miyembro ng mga nagrarally na iyon na taga doon sa barangay nila. Hindi lamang kasama ang ama at ina niya sa mga iyon sapagkat ang mga nasasaka nila ay ginagamit lamang ng mga ito para sa pansariling konsumo. Hindi kagaya ng mga iyon na talagang iyon na ang hanap buhay. Umaga nang dumalaw sa burol nang napas lang na magsasaka ang pamilya ni Abby. Napansin agad niya ang naguhumiyaw na kahirapan sa tahanan ng mga ito. Barong-barong ito na pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ang mga anak naman ng lalaki ay 3 maliliit pa
na kung hindi siya nagkakamali ay nasa edad 2, 3 at 4 pa lamang. Habang naroroon ay matama na nakikinig si Abby sa kwentuhan ng mga tao na nakikiramay. Napag-alaman niya lahat ng mga katarantaduhan na pinaggagawa at patuloy na ginagawa ng Mayor Ignacio na iyon. Talamak pala, ayon sa mga ito, ang kalakal ng droga doon. Maging ang pasugalan at prostitusyon ay animoy maliit na bagay na lamang sa mga mamamayan ng lugar na iyon. Hindi naman daw pinapabura ng marami, bagkus ay may mga kumukundina. Nagsumbong na din ang ilan sa pamunuan ng mga kalapit na munisipalidad, subalit sadyang makapangyarihan ang taong iyon. Ipinapapatay na agad kapag may pumapalag. Kaya ang nangyari, ang mga mamamayan ay balot na ng takot para sa kanilang mga buhay. Hindi naman daw nila magawa ng mga ito na umalis at lumipat ng ibang lugar sapagkat ang kanilang mga lupain ay may iiwan. Ito pa man din ang kanilang tanging ari-arian na lamang. Nanlumo si Abby sa mga nalaman. Hindi na dapat magtagal sa serbisyo ang ganito kademonyo na tao. Maya-maya pa ay umalis na ang mag-anak sa burol at umuwi na. Nang makarating sa tahanan nila, ay ang pangyayaring iyon pa rin ang naging paksa ng kwentuhan nila. Ilang saglit pa ay may dumating na bisita ang mag-anak, ang kapatid ng kanyang ama at asawa nito. Nalaman daw kasi ng mga ito na umuwi siya buhat Maynila, kaya sila ay napadalaw. May dala-dala itong tipak ng tapang karne. Alam kasi ng mga ito na paborito ni Abby iyon. Yumakap siya sa mga ito na hindi na maitago pa ang mga ngiti pagkaabot sa kanya ng karne. Magiliw na sumalo at sumabat na sila sa pinag-uusapan ng mag-anak. Maging ang mag-asawa pa lang ito ay hindi pabor sa pamumuno ng nasabing tao. Nasabi ng tiyuhin niya na kung hindi itong papalitan sa pwesto ay mamamatay ng dilat ang mga mahihirap sa bayan na iyon ng Santa Lucia. Sa pag-uumpukan na iyon ay nakagawa sila ng plano sa kung paano mawawala sa pwesto ang balasubas na alkalde. Naging magana pa ang kwentuhan nila, lalo nang ihain ng ina ni Abby ang karne na pasalubong ng bayaw at bilas nito. Gumuhit na naman ang ngiti sa labi ng dalaga. Pagkasi itong pagkain na to ang inihain sa kanya, ay parang bula na nawawala ang lahat ng puwisit niya sa buhay. Comfort food nga ang tawag niya dito. Pagkakagat sa karne, ay ninamnam niya pang mabuti iyon bago nilunok. Ilang araw ang nakalipas ay nagkaroon ng kaguluhan sa kabilang bayan. Nataon naman na nasa poblasyon sa bayan na iyon sina Abby at ang ama niya. Ang ama niya ay inihatid lamang siya at isinabay na rin ang pamibili sa palengke doon. Total ay nandun na rin naman siya. Mamimili ito ng rikado at panlahok dahil naisipan ng ina niya na magluto ng bopis at kaldereta. Papasyal din ulit kasi ang tiyo at tiya niya. Habang siya naman ay sasadyain na sana ang alkalde para ituloy na ang naudlot na panayam niya dito. Akmang-akma kasi dito ang topic ng research paper niya na pinamagatang The Power and Perspectives of Mayors. Gaya ng dati, ay napagkasunduan nilang mag-ama na magkikita na lamang sila sa parking area kapag parehas na nilang natapos ang mga sadya nila. Pagkadating sa bungad ng munisipyo ay napakaraming tao, pulis, sundalo, empleyado at mga osisero. Ayon sa mga miro na naabutan ni Abby, ay nang isang araw pa daw nawawala si Mayor Ignacio. Muling inusisan niya kung paano nawawala
Saan ba nagpunta? Sumagot naman ito na, Tumakas yata sa mga kaso niya. Kasi sabi ng isang bodyguard na dumaan dito kanina, ay may naiwan daw na sulat si Mayor sa kwarto nito. Nakasaad na, huwag na siyang hanapin dahil hindi na ito babalik pa. Ayaw daw nitong makulong. pagkarinig noon ay nagpasalamat si Abby sa nakausap na osisera. Pagkadaka ay lumapit siya sa isang lalaki na nakakamuflage na uniforme. Hinanap niya si Mayor Ignacio. Aniya ay may sadya siya dito at ipinakita ang ilang papel na nakalagay ang mga questionnaires para sana dito. Magalang naman ito na sumagot na wala ang sadya ng dalaga. Wala ding nakaalam kung nasaan ito nagpunta. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pala nila ito. Maging ang pinagtataguan nito ay inaalam na ng otoridad. Nagtanong pa ulit si Abby kung sino na muna ang papalit sa pwesto ng pagiging mayor habang wala pa yung si Ignacio. Sinabi naman ng lalaki na yung vice mayor na muna, base na rin sa batas. Sinuwestiyon pa nito na maaaring iyon na lang muna ang kapanayamin niya para hindi maantala ang research paper niya. Tumango na lamang si Abby at nagpaalam dito, saka nagpasalamat. Nakita ni Abby na mukhang abala pa ang vice mayor, nahahalili sa nawawalang mayor. Marahil ay dahil sa isang tambak na problemang iniwan nito, kaya't napagpasyahan na lamang ni Abby na bumalik na lang sa ibang araw. Nagtungo na siya sa parking area. Naroroon na ang ama niya. Sinabi niya ang nangyari sa lakad. Sana laman ay tumango na lamang ang Ginoo at nagpasya na silang bumiyahe na pauwi sa kanila. Hating gabi. Abala ulit si Abby sa ginagawa niyang ACADS at research papers nang makarinig siya ng huni na nagmumula sa labas. Alam na niya kung sino ang mga ito. Oo, sino. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto niya. Tinungo ang sala para pagbuksan ng pinto ang mga panauhin. Pagkabukas ay wala siyang nabungaran ng tao doon, kaya hinayaan na lamang niya na nakabukas ang pinto. Umupo muna siya sa isang upuan sa sala habang naghihintay. Maya-maya pa ay sumulpot ang isang malaking itim na pusa na dahan-dahang pumasok. Nakatingin lamang ito kay Abby. Actually, nagtititigan silang dalawa. Pumasok na ng tuluyan ang pusa diretso sa may banyo nila. Wala pang minuto ay nagbagong anyo na ito. Ito ay ang kanyang ina. Habang inaayos ng ina ni Abby ang sarili, ay nakarinig naman sila ng malakas na pagpagaspas ng pakpak sa labas na tila dumapo pa sa isang puno sa loob ng bakuran nila. Saglit lang din ang lumipas, ay pumasok naman ang ama niya. Agad naman na inabutan ito ng ina niya ng damit. Maya-maya pa ay bumungad na rin ang tiyo at tiya niya na parehas din na mga walang saplot. Inabutan din ng ina niya ito ng mga damit. Walang nagsasalita sa kanila hanggang sa binasag ng ama niya ang katahimikan. Niyaya na sila nito sa sikretong silid na nasa ilalim ng lupa sa bahay lang din nila. Nang makarating sila doon, ay may isang lalaki na tahimik lang na nakikiramdam. Nakagapos ito sa isang bangko. May busal ang bibig at may piring ang mga mata. Kung ordinaryong tao lamang ito, ay kahahabagan mo ang itsura, maging ang sitwasyon na kinasasadlakan nito ng mga oras na iyon. Ngunit dahil sa
hindi naman ito ordinaryong tao lang, ay walang awang nadarama sina Abby at ang pamilya nito. Dahil ng mga pagkakataon na iyon, ay ang kupal na alkalde ng bayan ng Santa Lucia ang nasa harap nila. Bigla ay nagbagong anyo na ang buong pamilya ni Abby. Dito ay ipinakita na nila ang tunay nilang wangis. Saka inalis ang piring sa mga mata ng kanilang magsisilbing laman tiyan ng gabing iyon. Halos lumuha naman ang mga mata ni Mayor Ignacio sa nasaksihan. Kung wala lang busal ang bibig nito, malamang nagsisisigaw na ito sa labis na takot. Bakas pa sa mukha nito ang naghuhumiyaw na sindak. Nagpapadyak pa ito at pilit na kumakawala sa pagkakatali. Natatawa-tawa pa si Abby sa reaksyon ng lalaki, lalo pa at nakita niya na basa na ang pundilyo ng suot nitong pantalon. Senyales na naihina ito. At dahil sa mababait sila ng mga aswang, ay hindi na nila papatagalin pa ang paghihirap ng salot sa lipunan na nilalang na iyon. And without further ado, ay nilapang na ng pamilya niya ang katawan ng hindi naman nakakaawang biktima nila. Nakita pa niya na nanukot ng ama niya ang atay nito at ninasab. Ngunit nagulat siya sa biglang pag-asim ng mukha nito. Napakapangit daw nito ng lasa nun. Sabay inihagis sa kung saan ang internal organ. Naisip ni Abby na malamang ay puro alkohol at droga ang sinala ng atay na iyon. Kaya ganun na lamang kasama ang lasa. Hindi na nakigulo pa si Abby sa piyesta ng mag-anak niya. Kontento na lang siya na nanonood sa mga ito habang nakasalampak sa isang sulok ng kwarto. Aswang ang pamilya ni Abby, pero hindi yung tipikal na aswang na kahit sino ay kakainin o bibiktimahin. Ayon sa ama niya, ipinamana na iyon sa kanila mula pa sa kanululuan. Mataas na din ang antas na kapangyarihan at kaalaman na taglay ng lahi nila dahil sa nagagawa na nilang mamuhay kagaya ng ordinaryong tao. Nature na ng aswang ang kumain ng laman at uminom ng sariwang dugo na natutugunan naman nila sa pamamagitan ng mga alagang hayop nila sa bakuran. Ngunit sadyang may mga pagkakataon na talagang nasasabik sila na tumikim ng higit pa roon. Dito ay umisip sila ng paraan kung paanong matutugunan ang kalamang sikmura nang hindi nakakapagbiktima ng mga inosente at walang malay na mga nilalang. At ito nga ang naging solusyon nila. Lahat ng salot sa pamayanan at kapitbarangay nila ay ang siyang ginagawa nilang pagkain. Noong nakaraan bago siya umuwi ay isang kilalang tulak at gumagamit ng droga ang walang awang na may merwisyo sa komunidad nila. Nabalitaan ng pamilya ni Abby na ilang kadalagahan at kabataang babae ang kinuha ng nasabing lalaki at ginahasa. Ngunit wala man lang naging aksyon ng mga pulis dito dahil sa takot na rin ang mga naging biktima. Sigurado kasi na ipapapatay ang buong pamilya ng sino mang maglalakas ng loob na magsumbong. Nang malaman ito ng pamilya ni Abby, ay gumawa agad sila ng aksyon para matigil ang kasamaan nito. Nang minsan na nasa inuman ang naturang lalaki, ay inabangan na ito ng ama at tiyuhin niya. Nakakita sila ng pagkakataon nang tumayo ito mula sa umpukan at pumunta sa sukalan para umihi. Dahil sa nakakubli sa ibang kaanyuan ng dalawa, ay mabilis nila itong nahatak sa dilim. Inilipad ito ng dalawa na parehas na nasa anyong ibon.
walang nakakita sa ginawa nila na iyon. Nang madala sa sikretong silid ang lalaki, ay inumpisa na nila itong lantakan. Itinara na lamang nila ang binti, braso at ibang bahagi ng katawan nito para ihain sa pag-uwi ni Abby. Ginawa ng nanay niya na tapa ang mga ito para hindi mamaho at masira kaagad. Sa kaso na Ignacio ay medyo nahirapan ang pamilya niya na makuha ito, lalo at napapaligiran ito ng sandamukal na bantay. Kumuha lang sila ng tamang pagkakataon para makapuslit. Ang ina niya ang nakapasok sa silid nito. Nagsaanyo ito na ahas, kaya hindi agad naging kapuna-puna na nasa loob na ito. Nakita ng ina ni Abby na umiinom ito ng alak. Maya-maya pa ay dumapo ang isang ibon sa may terasa ng kwarto ng alkalde. Nakita agad nito iyon at sa naisip na baka pumasok ito sa loob, ay agad na tumayo ang lalaki para sana isara ang pinto. Ngunit bago pa man tuluyang magawa iyon, ay nakita na ang ina ni Abby sa anyong tao. Lubhang nagulat si Ignacio na akma na sanang kukunin ang baril sa mesa na pinag-iinuman nito. Ngunit naging mabilis ang aksyon ng babae. Ginamitan na niya ito ng hipnotismo. Dali ang intusan ng ina ni Abby na gumawa ng sulat na naglalahad ng pag-amin sa mga kasalanang nagawa sa bayan. Pati ang paggawa ng katibayan na ibigay ang isang partikular na bahagi ng pondo ng munisipalidad para sa mga magsasaka bilang dagdag na kapital sa kabuhayan ng mga ito. Sa huling bahagi ng sulat ay ibinili nito na wag na siyang hanapin pa. Saka nilagdaan ang liham. Matapos gawin ang sulat, ay agad nang binitbit ng ama at tiyuhin niya na nasaan yung ibon ang talipandas na nilalang. At ito na nga ang sitwasyon na kinahantungan ni Mayor Ignacio, bunsod ng pagiging barubal nito sa kapwa. Na sa halip na maglingkod ng tapat, ay puro panlalamang at kahayupan pa ang naibibigay sa kanyang mga nasasakupan. Sa kaso naman ng pagiging aswang ni Abby, ay hindi pa ito ganap. Nasa unang yugto pa lamang siya nito. Tinuturuan siya ng pamilya kung paano magtitimpi, kahit pa takam na siyang kumain ng sariwang laman. Lalo at hindi naman siya yung tipo ng aswang na maninirahan na lamang sa mga liblib na nayon ng kagaya sa kanila. Pangarap niya kasi ang maging abogado at makatulong sa mga nakararami. Sa panahon ba naman ngayon ay magiging hadlang ba ang katauhan niya para makamit ang pangarap? Siyempre hindi. Wala pa siya sa stage na nagbabagong anyo na bilang aswang. Pero sa punto na dumating iyon ay malugod niyang tatanggapin, lalo at nakaalalay naman sa kanya ang pamilya. Hindi hahayaan ng mga ito na malagay sa alanganin ang lahi nila. Kaya sa kasalukuyan ay kontento na muna siya sa nakakain ng mga tapang karne ng tao. Ito ang nagsisilbing comfort food niya. Nakatulong na siya sa lipunan, napunan pa ang pangangalam ng sikmura nila ng pamilya niya.